So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang sagutan, panibago na namang tanong ang ating bibigyan ng kasagutan ngayong gabing ito. So sa mga newbie dyan, sa mga baguhan, kayo po ang aking priority na sagutin sapagkat kayo po ang nangangailangan ng mas maraming kaalaman tungkol sa pagmamanok. Kaya mga kamanok, huwag niyo sanang kalimutan. Kung gusto niyo yung ganito klase ng segment, ganito klase ng topic, ganito klase ng paraan kung paano ko kayo matutulungan, huwag niyo lang sana kalimutan na pindutin yung subscribe button at i-like ang video ito. So malaki na po may tutulong yan mga kamanok pagdating sa ating channel. So simulan na po natin. Lahat po ng inyong mga katanungan sa comment section ko po kinukuha. Okay? Kung kayo is magtatanong, makikita ko po yan. Kaya ano pang hinihintay yung mga kamanok? Kung kayo man is may katanungan, pagdating sa pagmamanok, may gustong malaman, pag-usapan natin yan. Okay? So ito galing kay Robert Baldos. Ayan. So good evening po, Idol. Tanong ko lang po ulit, pwede bang maging hybrid ang manok pagka kalog ang tuhod? Salamat sa sagot, Idol. Actually mga kamanok, ang isang hybrid na manok, wala po yung kinalaman sa kung anumang diferensya meron yung manok. Okay? So, nasa postura na po ng manok, kung ano man yung postura niya. Okay? Malayo po yun sa kanyang pagiging hybrid. Kung yung manok, magandang klase, or imported, sabihin na natin, may mga imported din po kasi na rejects. May mga imported din po kasi na merong masasabi nating pintas. Hindi po lahat ng hybrid ay magandang klase. Okay? Pero yan po ay nasa sistema natin kung paano po natin may tatas pa yung standard ng pagiging isang hybrid na manok. Okay? So kahit po hybrid yan mga kamanok, lumalabas pa rin po yung mga piki, yung mga bakang, yung mga sakang, yung mga kabig, yung mga pahing o paling. Kahit hybrid, merong ganyan din po. Nasa genetics po yan. Kaya kung ikaw ay mayroong manok na kalog ang tuhod or pike or pilwak, okay? So, pwede rin po yung magkaroon sa mga hybrid. Okay? Baka po kasi sabihin mo, hindi yan hybrid kasi may diferensya. Hindi yan hybrid kasi hindi maganda kung tumindig. Hindi yan hybrid kasi pike. So, nasa sa atin po yung selection mga kamanok. Okay? Kahit po sa mga native, meron pong lumalabas na ganyan. Kahit po sa mga hybrid, may lumalabas din pong ganyan. So, nakadepende po sa atin mga kamanok kung ano yung standard natin, kung paano natin na mahahanap yung mga brood stags o mga brood hens para maparami natin kung alin man yung mga manok na maayos. Di ba? So, pag sinabing hybrid mga kamanok, yan po ay nakadepende sa linyada ng manok, nakadepende sa itsura ng manok, okay, sa kung paano po natin ito ibinread, kung paano po siya ginawa ng isang breeder. So nakadepende po yung pagiging hybrid ng manok. Okay? So yun po ang aking paliwanag dyan. So next, ang sunod po natin katanungan ay galing kay Celso Anggoring. Ayan. Idol, napapanis ba ang Jackie Oats kapag ka ibinabad ng 7 days? Mga kamanok, iba po yung tinatawag na panis doon sa buro. Okay? So, ang napapanis po mga kamanok, yan po ay, hindi na po pwedeng gamitin. Hindi na po pwedeng ibigay sa ating mga alaga kasi hindi po yan makakaganda sa kanilang digestion. Pero kung fermentation ang mangyayari, buro ang mangyayari, mas tumataas po yung nutrients content o yung sustansya ng certain na pagkain. Okay, kapag binuburo natin, tingnan nyo ang mangga mga kamanok. Pag binuro ninyo, after ng medyo matagal-tagal na panahon, pag kinain ninyo, mas masarap. Di ba? Mas masarap. Ang santol, ganun din. Pag binuro, mas masarap. Ganun din po itong fermented Jackie Oats. Okay, pag binuro nyo po ito, mas lumalabas po yung nutrient content. So, iniisip lang o sinasabi lang nung iba na napapanis kasi nakakaamoy sila ng hindi okay sa kanila o hindi sila sanay sa amoy. Pero actually, hindi po yun panis ha. Fermentation po ang tawag doon. Lalo na kung magiging kabisado ninyo ang fermentation, sigurado ako mga kamanok,
matutuwa talaga kayo sa ganda niya sa katawan ng ating mga alaga. Sa katotohanan mga kamanok, ito po ay bago na lang ulit pong fermented. Okay? Ferment ko po ito parang 4 days ago na po. Okay? So naubos na po natin yung last time na ating ginawang fermented Jackie Oats. Parang umabot siya ng mahigit 2 months. Okay, biruin yun mga kamanok, nagagamit pa rin natin. At ang ganda sa katawan ng manok na habang tumatagal yung fermentation ng Jackie Oats, mas nagiging maganda yung feedback sa aking mga manok. So kaya mga kamanok, magtataka kayo, bakit nagagamit ko ng maayos? Bakit kayo hindi? Di ba? Kung iisipin mo, o kung palagi kang magrereklamo, hindi mo makukuha yung benefits talaga. Kasi puro ka reklamo eh. Yan sana ang ating i-apply sa ating buhay. Sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga nangyayaring hindi maganda, silipin pa rin natin yung magandang naidudulot. Hindi yung puro problema ang ating dinadamdam, hindi puro problema yung ating sinisilip. Kagaya ng fermentation na ginawa ko, yung iba nagre-reply, nagtatanong, bakit daw ang baho nung kanila? Bakit daw parang may uod, may parasites? Which is normal po yun kapag hindi po natin masyadong nahugasan ng maayos yung lagayan. Hindi po natin nagamit yung tamang tubig para dyan, which is yung mineral water o yung distilled water. O kaya naman kung kayo man ay gumamit ng mineral water o malinis naman yung inyong lagayan, at kayo ay hindi pa rin sanay sa amoy ng fermentation, pwede po kayong magdagdag ng suka o kaya naman molasses o asukal sa inyong pine-ferment, sa inyong Jackie Oats. Okay? Sigurado ko mawawala yung amoy na kung ano man yung naaamoy mo, pero para sa akin, napakabango nun. Ito mga kamanok, fermentation, 4 days ago, ang bango na. Medyo umaasim na siya. Ito na po siya mga kamanok. Hindi ko po masyadong ipagkakatagilid, baka po kasi matapon. So, nag-i-start na siyang bumula, which is yun po yung fermentation process na makakatulong sa ating Jackie Oats para mas maisagad po niya yung ganda, yung nutrients, yung mineral, especially natural vitamin B12, calcium, amino acid. Amino acid po kasi yung nagpapaganda ng katawan ng ating mga alaga. Kasi po ang amino acid, meron po yung factor, okay, para magbigay ng muscle sa ating mga manok. Yan po ang tinatawag na building blocks ng protein. Ang protein po binubuo ng maliliit na amino acid na kapag nagsama-sama, tinatawag pong protein mga kamanok. Okay? Yung protein po, yung amino acid po, binubuo po yan ng phosphorus. Yun po yung pinakamaliliit na parts ng amino acid, na kapag dumami yung phosphorus, nagiging amino acid, at yung amino acid pagka dumami, nagiging protein. At pagka dumami po yung protein sa katawan ng ating mga alaga, yun po ang nagpapakain sa na-destroy na muscle ng ating mga alaga kung bakit sila po ay bumubulto. Kung bakit sila po ay gumaganda ang katawan. So, wag po kayong mag-alala mga kamanok. Napakaganda po ng fermentation pagdating sa ating mga alaga. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, sundin nyo lang yung aking mga sinasabi at darating din ang panahon, makikita nyo yung benefits ng fermentation sa ating mga alaga. Okay? So, napakaganda napakabango. Okay? So, 4 days pa lang po ito. Nilagyan ko lang ito ng konting asukal. Okay? Para sa ganun, mas mapabilis po yung fermentation ng ating Jackie Oats. Okay? Dito ko muna ilalagay. So, possible, baka umabot ulit to ng 2 months, depende sa pagkonsumo natin. Okay? So, idol, sana kahit paano nasagot ko yung katanungan mo. So, hanap ulit tayo ng isa pang katanungan. Okay, bakit nga mabaho pag ilang araw nang nakababad? Hindi ko alam sa inyo, ano bang ginagawa ninyo? Pwede po kayong maghalo kung hindi nyo po gusto yung amoy o hindi kayo sanay, pwede po kayong maghalo ng asukal, ng molasses o ng suka. Pwede po yan. Makakatulong po yan upang malesen yung amoy na naaamoy ninyo. Which is yung amoy na yon, gustong-gusto po at hinahanap po ng mga manok. Okay? So sa dami ko ng video ini-upload at ang gaganang kumain, bakit yung aking mga manok gustong-gusto yan? Bakit yung inyo hindi? Nasaan ang problema? Nasa breeder po. Okay? Nasa breeder po ang problema kung bakit hindi kinakain ng kanyang mga manok
yung fermented Jackie Oats. So next, okay lang ba, idol, na may uod ang ginawa kong fermented Jackie Oats? Okay pa rin po yan, mga kamanok. Yan naman is mga healthy bacteria o healthy parasites na makakatulong pa rin sa katawan ng ating mga alaga. Okay? So, pwede pa rin yan as long as light golden yellow yung kulay ng Jackie Oats, goods na goods pa rin po yan, mga kamanok. Okay? Tsaka huwag kayong mag-alala. Ano naman nagpupurga naman kayo eh. Kaya wala kayong dapat isipin na baka mamaya dumami yung bakterya nung manok ko, baka sa halip tumaba, pumayat. Huwag kayong mag-alala, mga kamanok. Mas bubulto yan, mas gaganda yan, basta matakaw ang manok ninyo, mataas ang appetite, wala kayong magiging problema. Okay? So, last question muna tayo, Last question muna tayo. Eto, isang katanungan galing kay Kuya Agi. Ayan, Kuya Agi. Idol, good day. Subscriber po nyo ako, Idol. Tanong ko lang po sana, Idol. May manok po akong 4 months old. Umiipot po siya na parang may dugo. Hindi kumakain, magti 3 days na po. Ano po kaya ang gamot, Idol? Salamat po. So, pagka ganyan, intestinal problem. So, possible coccidiosis, umiipot ng dugo. So, ang aking ibinibigay dyan is Tepox 48. For 3 to 5 days, mga kamanok, po pwedeng ihalo sa pagkain kung wet feeding, po pwede namang sa inumin kung dry feeding, mga kamanok. Make sure lang, mga kamanok, na medyo mauuhaw sila bago nyo sila bigyan. Para pagka ihalo nyo sa tubig, iinumin ka agad nila. Okay? So, yun lang sa ngayon ang isi-share ko sa inyo, yung ating mga sasagutin na katanungan. So, sana kahit pa paano, nabigyan ko ng linaw. Sa mga sinagot ko dyan na katanungan, kung mapapanood nyo to, mag-comment naman kayo, mga kamanok. Para naman sa ganun, ma-inspired pa tayo at ma-motivate na gumawa pa ng ganitong klase ng content para sa inyo. So, paano, mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.